10 years na kaming kasal ng asawa ko. OFW ako at siya naman ay isang sundalo. Meron kaming 2 anak, isang 9 at isang 2 years old. At ngayon nga ay buntis ako. Sa dami ng pinagdaanan namin, masasabi ko na sa hirap at ginhawa ay makakasama ko siya. 7 years ago ay namatayan kami ng anak, yung second child namin. After birth kasi ay na-diagnose siya na may sakit sa puso kaya na-admit siya sa ospital. Halos 6 months din yun. Doon na muna kami tumirang mag-asawa dahil need kami doon. Pero hindi rin talaga kinaya ng anak namin. Masasabi ko na dyan kami tumibay at nag-matured mag-asawa. Nitong May ay nagbakasyon ako sa Pilipinas. Kinuha namin ng passport ang mga bata dahil magmamigrate kami sa US. Waiting na lang kami sa papel namin. Then dun ko nalaman na nabuntis ako. Bumalik ako dito sa Germany dahil kailangan ko pang magtrabaho. At ngayon nga dahil na din sa hormones ko at hindi niya maintindihan na may initin ng ulo ko dahil na rin sa pinagbubuntis ko. At palaging hindi kami magkasundo. So siya naman sinusuyo niya ako. Pero ako matigas. May pakipot pang ginagawa dahil gusto ko naman kasi siguro dun ako kinikilig. Ngayon na nga ay one time nag-check ako sa Facebook niya at merong nag-comment sa kanya na ang sabi penge bebe love. Sundalo din, babae. Nag-confront ako sa asawa ko. Todo deny siya na hindi niya yun kilala. Kesyo daw nakablock na daw siya dun sa babae. Ang sabi ko paano kang ibablock? Kako-comment lang sa'yo. Hanggang sa kaiisip ko at kakaiyak ay nagkaroon ako ng sakit. Na-stress ako sa kanilang dalawa. Pati yung babae ay chinat ko na ang sabi ko ayusin yung pagko-comment niya at baka ipatulpo ko sila. At yung mister ko nga ay matigas din na wala daw silang relasyon hanggang sa nakapagsalita ako ng hindi magaganda. At kung ano-ano yung mga masasakit na salita na nasabi ko. Na ang sabi ko sa kanya na-stress ako at nagkasakit dahil sa inyo ng babae mo. Sinabi ko pa na gusto kong magkaroon siya ng bayag na makausap ko yung babae na yon, kundi sa kampo ako dediretso pag uwi ko at irereklamo ko sila. Hanggang sa nakausap ko na yung babae, humingi naman siya ng pasensya. Sinabi ko sa kanya na ayusin niyo yung pagko-comment niya dahil muntik na siyang makasira ng pamilya. So ayun nga, na kahit nakausap ko na yung babae hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung ginawa ng asawa ko sa akin. Ni sorry ay wala akong narinig sa kanya. Lalo siyang nagmatigas kaya lalo akong nainis at nabwisit sa kanya. Hinamon ko siya na maghiwalay na lang kami at pumayag naman siya. Kinausap niya yung nanay ko na magpapaanal na raw kami at aayusin niya na raw yung papel namin para doon. Kaya't napaisip ako na ganun na lang ba talaga kadali sa mga lalaki na magpaanal? Kahit na nga 10 taon kaming kasal, buntis pa ako at mayroon pa kaming 2 anak. Nasaktan talaga ako ng sobra. Nai-stress ako at naawa ako sa pinagbubuntis ko. Kasi ilang araw na rin akong umiiyak. Ngayon nga ay sinasabi ko sa kanya na hindi ko nararamdamang gumagalaw ang baby ko. Dahil siguro nga ay nagkasakit ako. Pero deadma lang siya at parang wala na siyang pakialam. Kaya minsan naiisip ko na tama talaga yung pagdududa ko sa kanya na may babae talaga siya. Ano ba yung dapat kong gawin, Mami Len? Nitong week lang na to nangyari kaya napakasariwa pa sa akin ng lahat. Uuwi nga pala ako ng Pilipinas sa November kasi dun ako manganganak. I hope, Mami Len, na makontak mo ako kung mabasa mo tong message ko. Thank you and God bless. From our letter sender, May ng Germany. Naniniwala rin naman ako sa mga instinct nating mga misis. Yan ang meron tayo na power natin. Once nakutuban daw tayo talaga ay 90% yung totoo. And the remaining 10% ay yung sinasabing the benefit of the doubt. Ang kaso, ang problema sa ating mga babae kahit nasabihin nilang wala, pagpipilitan nating meron. At eto pa, pag napatunayan mo talagang meron, ay tripling pagwawala naman talaga yung magiging reaction minsan mo. Siguro hindi na rin nila talaga alam kung saan lulugar. Ang kaso sa case mo, nakausap mo naman yung babae. Ang kaso, hindi ka rin naman na-satisfied. And then, hindi ka rin naman nilambing or hindi man lang siya nag-sorry. And then, dahil doon, hinamon mo ngayon siya ng hiwalayan at doon tayo nalegwa. Siguro, na rin din na talaga siya sa'yo, kaya pumayag na lang din siya. In my opinion, malamang na nakakaranas ang asawa mo ngayon ng panlalamin or feeling na nafo-fall out of love. And napansin niya siguro lately yung pagiging negative mo, pagiging nagger at demanding. Madalas talagang nangyayari yan sa long-distance relationship. Love is really unpredictable. A decade of relationship is not a joke. You invested a lot already. Oras, pagmamahal at effort. Mahirap pag-usapan ng nanlalabong relasyon sa cellphone lang. Dahil kailangan yan ay masinsinang pag-uusap ng harapan. Tanungin mo siya and clarify things once na nandito ka na sa Pinas. Kasi baka naman pwede pang i-workout yung relationship nyo. Baka lang kasi nasasabi niya lang yon out of anger.
anger at narindi siya sa'yo kaya tinanggap na lang din niya yung pakikipaghiwalay mo. For now, yung health mo muna yung isipin mo. Lalong-lalo na yung baby mo. Focus on yourself muna. Do the things you love to do. And also, make yourself ready kapag ka nagkaharap na kayo. Whatever you decide on, just make sure to prioritize your kids and your inner peace at all times. And if you can be a good mother and be at peace with the fact na nanloko yung asawa mo, then accept him wholeheartedly. For me the worst thing a man can do to his partner is to cheat. Yung physical na pambubugbog, oo masakit pero humihilom. Ang cheating kasi is never ending doubt, anxiety, depression, and trust issues. Kaya kung talagang hindi mo kaya, parting ways is the best solution.